May mga pagkakataon sa ating buhay na tila napakaraming dahilan para tayo ay mangamba, mapagod at mawala ng pag-asa. May mga panalangin tayong matagal nang hinihintay ang kasagutan. May mga pagsubok na paulit-ulit nating kinakaharap at mga problemang hindi natin alam kung kailan matatapos. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ipinapaalala sa atin ng mabuting balita ngayon na may isang pusong hindi nagpatalo sa takot, ang puso ni Maria. Sa Ebanghelyo, naglakbay si Maria upang dalawin ang kanyang pinsang si Elizabeth. Hindi niya inuna ang kanyang sarili, kalagayan. Sa halip, dala niya ang presensya ng Diyos at ang hangaring maglingkod. At nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, napuno siya ng Espiritu Santo at sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang iyong anak." Napakaganda ng tagpong ito sapagkat ipinakikita nito na kapag ang Diyos ay tunay na nanahan sa ating puso, hindi lamang tayo binabago niya. Nagiging pagpapala rin tayo sa mga taong ating nakakasalamuha. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 15, 2026. Ating pong pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Ang pagdalaw ni Maria kay Elizabeth ay hindi lamang isang simpleng pagbisita. Ito ay larawan ng isang taong may pananampalatayang kumikilos. Si Maria ay may sarili ring mga alalahanin. Siya ay may dalang isang napakalaking misyon at hindi niya alam kung ano ang magiging takbo ng kanyang buhay. Ngunit sa halip na manatili sa takot, siya ay naglakbay upang maglingkod. Dito natin makikita ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa ating mga panalangin, kundi sa paraan ng ating pagkilos para sa kapwa. Minsan, sinasabi natin, "Lord, tulungan mo ako." Ngunit nakakaligtaan nating itanong, "Lord, sino naman ang maaari kong tulungan?" Hinihiling natin sa Diyos na pag-aani ng ating buhay, ngunit maaari ang sagot ng Diyos ay gawin tayong instrumento upang pag-aani ng buhay ng iba. Si Maria ay nagdala kay Elizabeth hindi lamang ng pagbati, kundi ng presensya ni Jesus. At dahil dito, nagkaroon ng kagalakan. Ang batang nasa sinapupunan ni Elizabeth ay nagalak at si Elizabeth ay napuno ng Espiritu Santo. Ganito rin sana ang mangyari sa atin. Kapag pumasok tayo sa buhay ng ibang tao, sana ay may naiiwan tayong pag-asa. Hindi panghihina, kapayapaan, hindi kaguluhan, pagmamahal, hindi sugat. May mga taong hindi nangangailangan ng malaking bagay mula sa atin. Minsan isang simpleng pangangamusta lang, isang pakikinig, isang pag-unawa, isang yakap, isang panalangin, isang salitang, "Andito lang ako." Maliit man sa ating paningin, maaari iyon na pala ang sagot ng Diyos sa panalangin ng isang taong pagod na pagod na. At pagkatapos marinig ang papuri ni Elizabeth, hindi inangkin ni Maria ang karangalan. Sa halip, itinaas niya ang Diyos at sinabi, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon." Ito ang Magnificat, ang awit ng isang pusong marunong kumilala kung saan nagmumula ang lahat ng biyaya.
Napakadaling maging magpasalamat kapag maganda ang buhay. Madaling sabihin na, "Salamat Lord," kapag natupad ang ating hinihingi. Ngunit ang tunay na lalim ng pananampalataya ay nasusukat kapag kaya pa rin nating sabihin, "Salamat Panginoon," kahit hindi pa natin nauunawaan ang lahat. Si Maria ay hindi umawit dahil wala siyang problema. Umawit siya dahil alam niyang may Diyos na kasama niya sa gitna ng kanyang mga problema. Marahil ngayon may pinagdaraanan ka. Maaring may problema ka sa pamilya, trabaho, kabuhayan, relasyon, o isang panalangin tila matagal nang hindi nasasagot. Huwag mong isipin na dahil tahimik ang Diyos ay wala na siya. Minsan ang Diyos ay tahimik na gumagawa ng mga bagay na hindi natin nakikita. Tulad ni Maria, matuto tayong magtiwala. At higit sa lahat, huwag nating hintayin na maging perpekto ang ating buhay bago tayo magpasalamat. Magpasalamat tayo kahit may luha. Magtiwala kahit may takot. Maglingkod kahit tayo mismo ay nangangailangan ng tulong. Sapagkat ang taong tunay na nagtitiwala sa Diyos ay hindi naghihintay na mawala ang unos bago siya maniwala na kasama niya ang Panginoon. Ngayong araw, tanungin natin ang ating sarili. Kapag pumapasok ako sa buhay ng ibang tao, nadadala ko ba ang presensya ni Jesus? Nagiging dahilan ba ako ng kanilang pag-asa at kagalakan? At sa kabila ng lahat ng aking pinagdaraanan, marunong pa rin ba akong magsabi ng, "Salamat, Panginoon"? Naway maging tulad tayo ni Maria, isang pusong bukas sa Diyos, handang maglingkod, marunong magpasalamat at handang maging magpapala sa iba. Sapagkat minsan, hindi naman kailangan ng Diyos ng isang taong walang problema. Ang kailangan niya ay isang taong may pananampalataya sa gitna ng problema. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, tulad ni Maria, turuan mo kami magtiwala sa iyong kalooban kahit hindi namin naunawaan ang lahat. Gawin mo kaming instrumento ng iyong pagmamahal, pag-asa at kapayapaan. Kapag kami ay nanghihina, paalalahanan mo kaming hindi mo kami iniiwan. At sa anumang kalagayan ng aming buhay, turuan mo kami magsabi ng buong puso, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon." Amen.